Kasi po itong linggo ito, maraming tumawag at nagtatanong. Sabi sa akin, Pastor, ito na ba yung end time? Yung nangyayaring giyera sa Israel at saka sa Palestine versus Hamas. Ito na ba yung pagdating ng Panginoon? Ito na ba yung huling araw? Yung mga katanungan. Kaya po, ngayong madaling araw, ay yun po yung ating inihanda. Amen. Ito yung ating pag-aaralan ngayon, end time or the gospel of the kingdom, or end time. Naniniwala ba kayong mayroong end time? Amen. Sigurado kayo? Yes. Sigurado. Okay. Tignan po natin dahil dito sa Matthew 24, siya po ay nilapitan ng kanyang mga disciple at nagtanong. Tinanong nila pa Yesu Kristo, ito yung sa verse 1, sabi nga, Jesus left the temple and was walking away when his disciple came up to him to call his attention to its building. Ibig sabihin, lumapit sa kanya ang kanyang mga disipulo at para bang ipinagyayabang nila kay Jesus yung ganda ng templo. Yun, tinawag nila yung kanyang attention para sinabi, Master o Panginoon o Rabbi, tingnan mo yung ating templo, parang gano'n, ang ganda-ganda. Then, ang sabi dito sa verse 2, sabi naman ng Panginoon, do you see all these things? Sabi niya, He asked, truly I tell you, not one stone here will be left on another, everyone will be thrown down. Yun yung sagot ng Panginoon sa kanila. Then, sa verse 3, as Jesus was sitting on the Mount Olives, the disciples came to him privately. Ito sila Peter, John, James, si Nathaniel. At ito yung tinanong. Sabi niya, when will this happen? Yung tanong na when will this happen, tinatanong kung kailan masisira yung templo. Then pangalawa, what will be the sign of your coming? Pangalawang tanong nila. Then pangatlo, and what will be the end? When will be the end of the age? Ito yung tanong ng mga disipulo sa Panginoon. At ito rin yung karamihan tanong na lumalabas ngayon. Then, ito ang sagot ng Panginoon sa when will this happen? Ito ay patungkol sa destruction of the second temple. Pero una, ang first temple, ito yung itinayo noon ni Gobernador Zerubbabel. And that was 538 before Christ. O before common era na tinatawag nila. Yun yung templo na itinayo noon ni Zerubbabel. Dahil yung unang templo, itong first temple na ito ay sinira ito ni King Nebuchadnezzar ng Babylon. Then, yun, second temple na itong ating pag-usapan. Nalagyan ko kasi yung first temple. Ito yung 538 BC. Itinayo ito ni King Solomon. Then, yung pangalawang templo, itinayo ito ni Zerubbabel sa Ezra chapter 3. Pero ito ay sinira ni Titus. Yun ay naging Roman Emperor. Sinira yung second temple na ito na tinatawag doon na Herod Temple dahil nirenovate ito ni Herod. Sinira ito noong 70 after death o common era tawag nila doon. Then, ang sabi kasi ng Panginoon na kahit isang bato ay walang matitira, walang nakapatong sa bawat bato yung nasabi. Paano nangyari yun? Kasi nung sinusunog ni Titus yung pangalawang templo, nakita nila na may mga tumutulong ginto. Nanusa yung ginto sa loob at nakita nila yung mga napakaraming kayamanan sa templo yun.
Kaya ang ginawa nila Titus, bawat bato ay pinagtatanggal para makuha lamang yung nalusang na ginto doon. Kaya nagkatotoo yung sinabi ng Panginoong Kristo na wala kayong makikita bawat bato na nakapatong sa kapwa bato. Yun yung sagot, ito yung sagot sa unang tanong, when will this happen? Amen. Ito ay patungkol sa unang templo. Sa pangalawang templo. Dahil yung pangatlong templo, hindi pa rin tatayo. Okay, pangalawang tanong. What will be the sign of your coming? Itong coming na ito, hindi yung rapture. Ito yung, dahil ang rapture, hindi bababa ang Panginoon dito sa lupa. Siya ay nasa alapad lang. Itong tinutukoy na coming dito, ito yung kanyang second coming na kung saan maghahari ng milenyum o 1,000 years. Yun yung tanong, what will be the sign? Sinyalis pa lang yung tinatanong dito. Then, una, sumagot ang Panginoon, sabi na, Jesus answered, "Watch out that no one deceive you." Dahil yung unang sinyalis ay yung deception. The sign of deception. "For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many." Kikita naman yun naman talaga nangyayari ngayon. Ang dami ng mga false prophet, false Messiah, false religion, false belief. Then sa 6, you will hear of wars and rumors of wars. Nangyayari naman yan. Since then, talagang nandito na ito, hindi ko na kailangan ipaliwanag. But see to it that you are not alarmed. Yun yung warning ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mahina. Parang gano'n. Don't be worried. Parang sinabi niya, that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. So, ibig sabihin itong mga gera na ito, hindi ito yung end. It is just the beginning. Parang sinabi ng Lord, the end is still to come. Then, sa 11, and many false prophets will appear and deceive many people. At that time, ito yung mga sign of deception. If anyone says to you, "Look, here is the Messiah," or "There he is," do not believe it. Ito mga warning ng Panginoon. Ang dami lang lumabas ng mga prophecy, ang dami lang lumabas ng mga teaching, dumating ng Panginoon. Kaya nga naitayo yung Jerusalem, the Church of Jerusalem, naitayo dyan yung mga the Kingdom of Israel. Ang dami tumayong ganun eh. Pero sabi niya, do not believe it. For false Messiah and false prophet will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Kaya, yun yung sabi ng Panginoon, pinag-iingat tayo. Do not believe. Ang problema kasi, madaling ma-deceive ang mga tao dahil talagang hindi naman masyadong nagbabasa ng Biblia. Hindi naman nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yun yung nagiging dahilan na madaling ma-deceive. Magkaroon ng kaunting milagro, nakita nyo nangyari sa Israel. Sa Israel, kung saan ipinanganak ang Panginoong Kristo, tinayuan na ng katedral, may mga rebulto na sa loob. Kung saan nag-preach ang Panginoong Kristo sa Mount of Olives, tinayuan na ng katedral, may mga rebulto na sa loob. Lahat ng kabundukan ng Israel, puro rebulto dahil andun na yung mga katedral. Kaya kung babasahin natin ang Ezekiel 37, 38, 39, uutusan talaga ng Diyos ang Russia to destroy the mountain of Israel. Because of two reasons. Idolatry. Pangalawa, ang mga Hudyo ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang paniniwala nila,
Jesu Cristo is the Messiah of Gentiles, but not for the Jew. Kaya hanggang ngayon, nag-aantay pa sila ng kanilang Messiah. Okay, then, ang pangalawang sign, the sign of wars in rumors of war. Sabi sa verse 6, you will hear of wars, a rumor of wars, but see to it that you are not alarmed. Huwag na tayo matakot sa mga nangyayaring mga gera. Sabi nga, such things must happen, but the end is still to come. Ang ibig sabihin na see to it that you are not alarmed ay una, mangyayari talaga ito. It was being prophesied. Written in the Bible, mangyayari talaga ang gera. Amen. Pangalawa, na hindi tayo dapat maalarma, ay hindi pa ito ang katapusan. Kaya relax lang tayo. Amen. Naliwanag ko ba? Amen. Okay. Then, pangatlo, na sign of His coming, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Okay, nangyayari yan. Ito nga ang labanan ngayon is parang kingdom against kingdom ito. Yun ang sabi sa verse 7, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famine and earthquakes in various places. Nangyayari ito. Kung kayo ay nanonood ng mga balita o kaya mahilig kayo mag-research sa internet tungkol sa mga gera, earthquake, nandun na po lahat yung mga information na dapat natin malaman. Pero meron na naman siyang sinabi dito, all these are the beginning of birth pain. So this is not yet the end. Yung nation against nation, kingdom against kingdom, hindi pa ito katapusan. Pero ang sinabi na, ito ay umpisa ng birth pain. Amen. Ang birth pain, ito ay ina-apply sa mga babaeng buntis. Sino yung mga nasubukan na nagbuntis dito? Ayan. Pag sinabing birth pain with S, maraming birth pain ito. Kapag naramdaman na ng babae, ito pong birth pain na ito ay nakatukoy sa Israel. The subject of birth pain is the kingdom of Israel. Kaya siya yung tinutukoy doon. Inalin tulad ang Israel sa isang babaeng nanganganak o babaeng buntis. Ang mga buntis, kapag nakaramdam na ng pagpasit, labor, may nararamdaman ka ng sakit, pero hindi ibig sabihin na nakaramdam ka na ng labor, pain, manganganak ka na. Di ba? Hindi pa panahon yun. Ibig sabihin nun, marami pang mga labor pain ang iyong mararanasan. Kasi nung manak si Sister Dani, sa aming bunso, sabi nung midwife, di pinakaramdaman na anak, sabi niya, medyo matagal pa ito. Abay, maya-maya, aray. Ang sabi sa akin ng midwife, kapag sa loob ng 10 minuto, ay nag-labor pain siya ng 3 beses, mga anak na siya. So, ibig sabihin, yun po yung sinyales ng end time. Ano nangyayari sa Israel ngayon? Okay, tingnan natin. The birth pains of Israel. Una, wars in other conflicts in Israel. Ano-ano ito? Ang Israel, unang gera, 1948. Noong tinawag siyang isang bansa, the nation of Kingdom of Israel. Ito ay independence war, kumbaga. It was the war of Arab in Israel. 1948 yun na, then pangalawa, 1950 to 60. Ilang taon lang ang pagitan. Palestinian Fedayeen Insurgency. Gera na lang ito na Israel. Pangatlo, Swiss crisis. Gera sa Swiss Canal, 1956.
Nakita niyo yung labor pain ng Israel. Then, number 4, yung Six-Day War, 1967. Dito nasakop ng Israel ang Egypt, ang Gaza, ang Mount Sinai. Nasakop na ito lahat. Kanya lang, nung nagkaroon ng peace treaty, ibinalik uli ito ng Israel sa mga Palestine para wag na sila guluhin uli. Then, number 5, War of Attrition, 1967 and 70. Hindi ko na-explain ito bawat isa. Then, yung Kippur War, ito yung pinaka-banal na holiday ng mga Israel. During their holiday, parang Ramadan, pinasok na naman sila ng Arab. Parang itong nangyari noong October. Then 7, Lebanon War, retaliation of Israel, nung binalang nilang i-assassinate yung ambassador ambassador ng Israel to the United Nations, ng PLO o Palestinian Liberation Organization, nagalit ang Israel, nag-declare ng war against Lebanon. Then, number 8, Lebanon War, again, 2006. Ito naman ay military operation of Israel to Lebanon in response to the abduction of their 2 soldiers by Hezbollah. Then, number 9, Gaza War, 2008 to 2009. It is a conflict between Israel and Hamas. May gera na sila noon. Then 10, Israeli operation in the Gaza Strip, 2009. 11, Gaza War Operation Protective AIDS, 2014. Nakita nyo yung labor pain ng Israel. Pagdating ng 12, Israel-Palestine Crisis or Operation Guardian of the Wall, 2021. Then Israel versus Hamas, October 7, 2023. But probably, marami nagsasabi, probably, the most intense birth pain of Israel, ito nangyayari ngayon. Maaring magsisilan na. Kung inyo pong pag-aaralan mabuti ito, ay sumama na dito ang Hezbollah ng Lebanon, sumuporta na ang Syria, sumuporta na ang Iran, alam naman natin yan. Then, silently sumusuporta ang Russia. Very close naman ang Russia, ang Iran. Then, ito na yung China. At ang United States of America sumusuporta naman sa Israel. So, hindi natin alam. Kaya sabi ko nga, maganda sa amin, mga senior citizen, masarap yung ending namin. Ang nakakawa yung mga kabataan pa, abay hindi nila may enjoy yung kanilang kabataan. Hello? Amen. Kung itong nangyayari ngayon, this will be the last labor pain of the woman Israel, talagang something big event will happen. Maliwanag po ba? Amen. Doon pala sa unang templo o pangalawang templo nung mawasak ito, naiwan yung isang pader na yung ginagamit ng wailing wall. Yun yung doon ngayon yung mga not pray. Doon nakasiksik yung mga prayer request. Kaya nung nandun ako nag-pray, akala ko pumatak na yung blessing eh. Kung tignan ko yung kamay ko, may puro tayo ng kalapate. Ayos ka itong wailing na ito. Wall. Okay. Pang-apat, the sign of believers' persecution. Magkakaroon ng matinding persecution sa mga true believers. Ito ay sakon na ito. Ito na yung tribulation. Makikita natin ang detalye nito sa Revelation, sa Book of Daniel, sa Book of Ezekiel, sa Book of Zechariah. Nandun na natin ito, yung mga detalye.
Sabi dito, then you will be handed over to be persecuted, and this is during the reign of the Antichrist, and to put death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith. Ito yung tinatawag na apostasy. Ito yung tinatawag na widespread backsliding. And will betray and hate each other. And many false prophets will appear in the same many people that dwell. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Dito na yung panahon na maghahanap ng mga tao ng kanilang gustong guro na makakapagturo lang ng kanilang gusto. Yan, ayaw na nila yung katotohanan. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, Timoteo, be prepared in season or out of season to preach the good news of the kingdom. So ito yung sign ng kanyang coming. Apat. Then sabi sa 13, but the one who stand firm to the end will be saved. Kung sino lang yung matatag, matibay, strong, hindi nadidismaya, hindi nadidiscourage, will be saved. Amen. Okay. Then, pangatlo, when will be the end of the age? Ito yung pangatlong tanong. Okay? In this gospel of the kingdom, sabi diyan, will be preached into the whole world as it is testimony to all nations. And then the end will come. So, ang tinutukoy na katapusan dito ng mundo, ito yung natapos na yung destruction ng mundo at binabago na uli ng Panginoon. Ito yung new heaven, new earth. Yun yung susunod ng end na tinutukoy dito in time. Ano ang sinyalis ng end time? Ang sinyalis ng end time is gospel of the kingdom will be preached into the whole world as it is testimony to every nation. Yung world, ito ay yung cosmos sa buong mundo ito. Amen. At ang i-preach ay gospel of the kingdom. Pero ang tanong, ano ba ang mga i-preach ng mga pastor sa ngayon? Actually, kumbaga, ang karamihang itinuturo lang ay mga kaparte-parte lang ng gospel of the kingdom. Ano ba ang gospel of the kingdom? O good news of the kingdom? Yun yung tanong eh. Ang good news of the kingdom, ito yung finished work of the Lord Jesus Christ. Yung natapos ng Panginoon Kristo. Pag sinabing gospel of the kingdom, kompleto ito. Una, bakit dumating ang Panginoon Kristo dito sa lupa? Bakit siya ipinanganak? Bakit siya nagkatawang tao? Yun yung una eh. Nag-gospel of the kingdom. Tanong, bakit ipinanganak ang Panginoon? Yun yung tanong. Bakit? Ano? Ha? Ano? Bakit ipinanganak ang Panginoon? Dahil Christmas. Ha? Ang sabi ng Panginoon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Verse 17, for God did not send His Son to condemn the world, but to save the world. Ngayon, ang tanong, bakit siya pinanganak? Kasi, para bigyan ng katawan yung espiritu ng Diyos na bababa dito sa lupa. Dahil bawal ang isang espiritu na manahan dito sa lupa. So, kailangan ng katawan. Gets nyo? That's why the Lord Jesus Christ needs a human body. So, kailangan na isilang.
Isa. Ngayon ang tanong, bakit kailangan ang dugo? Anong silbi ng dugo? The blood of Jesus. Okay, since yung katawan natin ay manchado ng kasalanan ni Adan at Eva, kailangan malinis ito. Amen. Isa lang ang pwedeng panlinis. It is only the holy blood of Jesus Christ. Yes. Kaya kailangan magkaroon ng katawan at magkaroon ng dugo. Dahil wala lang ng dugo yung espiritu. Kaya nung siya ay ipinako sa cross, tumulo yung kanyang dugo sa cross, nalinis niya ang katawan na makasalanan na ito. Amen. And it was ready to be the temple of God. Amen. Yun yung silbi ng dugo para linisan yung ating katawan. Pangatlong tanong, bakit kailangan mamatay? Bakit kailangan mamatay? Siyempre, nagkaroon siya ng katawan, di may buhay. Dahil kung walang katawan, hindi siya pwedeng mamatay. So mahalaga, nagkaroon siya ng katawan, bakit kailangan siya mamatay? Para talunin yung kamatayan na maalipin sa atin. Ano yung kamatayan na yun? Yun yung kamatayan na tayo ay darating pupunta sa impyerno. Pag tayo ay namatay, magkakaroon tayo ng panibagong katawan. The immortal body. At yung immortal body na yun, yun ay tinatawag na eternal life. Natalo na yung kamatayan. And that is news, kaya sabi sa 2 Corinthians, where is the sting of death? Then, ang tanong, ulit, bakit kailangan ipako siya sa krus? Sa Colossians, sabi doon, dahil doon ipinako ng Panginoon lahat ng ating kasalanan. Amen. Sa krus na yun. Bakit siya nagkaroon ng resurrection? Para tayo naman, pagdating ng araw, ay magkaroon din ng buhay. Magre-resurrect din tayo pagdating ng araw. That is the complete good news of the gospel of the kingdom. Pero anong mga tinuturo karamihan ng mga pastor? Salvation lang. Faith. Prosperity. Holiness. Submission. Yun yung mga tinuturo. That is only a part of the kingdom preaching. News of the kingdom. Amen. That is only one of the means of the end. Ngayon, ang sabi niya, in this gospel of the kingdom shall be preached into the whole world. Pero ano nga yung na-pre-preach? Mga katiting lamang, hindi kompleto. As it is testimony to every nation, ano yung nation? Ethnos. Ibig sabihin, mga ethnicity ito. As it is testimony sa mga ethnos, sa mga ethnicity. Kumari, ikaw, isa kang Ipugaw. Bilang Ipugaw, kailangan maging testimonyo ka ng kaipugawan mo. Yun yung nation. Kung ikaw ay teacher, maging witness ka, testimony ka sa mga kapwa mo teacher. Yun yung nation. Amen. Pero anong ginagawa natin? Hindi natin ginagamit yung ating nation. Kung farmer ka, that is your nation. Kung ikaw ay tinatawag na atleta, that is your nation. Amen. Tayo nga, nandun tayo sa nation na yon, pero we are not moving, we are not sharing the good news of the kingdom. Ano katwiran natin? Alam ba ninyo na ang pinakapuso ng Panginoon Kristo? Sa John 15, verse 5, sabi na doon, if you abide in me, and I in you, sabi na doon, you will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Amen. Verse 7, if you abide in me, and my word abide in you, ask anything what you will, and it shall be given unto you. So in short, kung ikaw ay nakadikit, naka-abide, naka-remain sa Panginoon Kristo, anong susunod? You will bear fruits.
Kapag yung isang kahoy hindi nagbunga, ano tawag mo sa kahoy hindi nagbunga? So you are not really closely related sa Panginoon if you are not bearing fruit. Kaya ang puso ng Panginoon to bear fruit. Amen. Tayo ay magbunga. Amen. Maliwanag po ba? Yes. Kaya nga, in this gospel of the kingdom, napakahalaga ito. Gusto ninyo ng end time, then preach the good news of the kingdom. Hanggat hindi inaabot ng good news of the kingdom, the whole world, there is no end time. Ayan ang liwanag. In this gospel of the kingdom will be preached into the whole world as it is taken to all nations with end. And then, the end will come. Yun yung sagot ng ating Panginoon. Yung iba, dami paliwanag, mayroong 7 seals, mayroong 7 trumpet, mayroong 7 bayan. Detalye lamang itong sinasabi ng Panginoon. Yung mga yun. Kaya ako hindi ako takot kung ano mangyayari. Ito tinitignan ko. Amen. Kaya minsan, nung nakausap kong Hudyo, nung nasa Israel kami, sabi sa akin, alam mo, Pastor Sabi, we don't need your money. Kasi kadalasan ng mga tao, oh, let us help Israel. Ang sabi naman ng mga tao, pera ang kailangan ng Israel. Ang sabi naman sa akin ng rabbi na yun, si Rabbi Yosef, Pastor Sam, we don't need your money. What we need for us is to be born again. Amen. Yun lang ang gusto nila. Sila yung born again. Kaya nga, nung nakikinig ako doon sa YouTube, yung isang Philistine na born again, napakinggan ba ninyo yun? Oh, hindi ba? Papatayin siya ng kanyang, at the age of 5, abay, tinuturuan na siya na patayin ang kaaway, tinuturuan na sila na ang number one kaaway nila ay ang mga Hudyo, kailangan patayin sila dahil inagaw nila yung kanilang bansa na Israel, pag-aari daw nila yun. Dahil ang sabi pa nila, nakalaban din nila ang mga Amerikano dahil tinutulungan ng Israel. Yun yung mindset. Yun yung kanilang brainwash. Kaya lumaki siya na galit sa mga Hudyo at galit na galit sa mga Amerikano. Ngayon, meron ng isang matapang-tapang na nagbigay sa kanya ng Biblia. Kasi binabasa lang niya yung Islam. Nung binasa rin niya yung Biblia, bigla siyang nagulat. Nung mabasa niya sa Biblia, love your enemy. Samantalang yung Islam, kill your enemy. Ano pagkakaiba nito? So doon pa lang siya nagbasa hanggang sa siya yung born again. Ang sabi naman ng kanyang kapatid, pag ipinagpatuloy yan, ako papatay sa iyo. So iniwanan nga kanyang pamilya. Hanggang nag-stay sa Amerika, sa Nevada. At ang sabi niya habang nagsishare, anong ginagawa ninyo kayo ng mga Amerikano? Sapat na ba? Pupunta kayo sa church, mag-praise and worship kayo, makinig kayo ng message, then uuwi kayo, antay na naman yung linggo. Is that enough for you to be a church? Why not sharing the gospel of the kingdom? That is our assignment. O hindi ko sinasabi sa 12 kabarugisonan. Sinasabi ko yung sinabi nung Philistine. Okay. Then, maliwanag ito. Kaya ang tindi, binupakan na yung mga Amerikano. Linggo-linggo, anong ginagawa nyo? Pupunta kayo sa church, base na base kayo, tuwang-tuwa kayo, nag-pray-worship kayo, ang saya-saya ninyo, makikinig kayo ng mga mensahe, pagkatapos uwi kayo, antay na naman yung ng linggo. Is that the nature of the Christianity today?
Why not go and share the gospel? Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yun. Okay. Sa 1 Corinthians 15:24, sabi doon, then the end will come when He hands over the kingdom to God the Father. Yan. Kapag na-endorse na ng Panginoon Kristo yung kingdom sa kanyang Ama, after He has destroyed all the dominion, authority, and power. Ito yung itong mga dominion, authority, and power. Ito yung mga kingdom that is against the ministry of the Lord. Sila yan. Okay? The coming of the Son of Man. Kailan darating ang Panginoon Kristo? Dito lang gusto kong bigyan ng diin sa inyo. Kaya ko inapura yung bang natin. Dahil self-explanatory naman na iba, sabi dito sa Matthew 24 verse 36 to 37, sabi ito ng Panginoon, but about the day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. At patungkol sa araw at oras, ang Ama lang ang nakakaalam. Pero hindi na sinabi panahon, oras lang, at saka yung araw. Hindi na sinabi yung panahon kung kailan. Then, as it was in the days of Noah, dito na inarin tulad eh. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Ano ba itong panahon na ito ni Noah? Okay. Noong panahon ni Noah, sa Genesis 6:12 to 14, may sinabi ang Panginoon sa kanya, when God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. Hindi ba ganyan na rin ngayon? Hello? Baka mas masama pa kayo nito kasi ang panahon ni Noah eh. Because of our gadget. Kung titignan naman ninyo ngayon, pagka nagbukas ka ng Facebook mo, kung ano-ano nang lumalabas mo rin. Tingnan niyo yung mga bata ngayon, ang hirap awatin pag nawakan na yung cellphone. Imagine, ang feedback ng ating pharmacist, 10 years old, estudyanteng babae, bumibili sila ng kondom. Problema ng mga teacher, 10 years old, 15 years old, estudyanteng babae, mga buntis. Gets nyo? Kanya katindi, mas masama tayo ngayon kaysa nung panahon ni Noah. Ang sabi na doon, God saw how corrupt the earth had become. For all the people on earth had corrupted their ways. Dahil ang Panginoong Diyos, hindi naman niya, kumbaga, inaalaw yung pagtagal ng makasalanan. Kaya sabi niya kay Noah, so God said to Noah, I am going to put an end to all people. For the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. Yun din ang salita ng Diyos itong huling araw. God will not allow to prolong the life of wickedness. Maliwanag po ba? Amen. Kaya nga sabi nga doon na ang end time ay natutulad, ang pagdating ng Panginoon natutulad noong panahon ni Noah. Kaya ito, panahon ni Noah. Then, anong ginawa ng Panginoon? Sinabi na kay Noah, nawawasakin na niya ang mga tao at ang earth, planet earth. Hindi na sinabi world. Iba yung world, iba yung earth. Amen.
Ang world, ito yung government system which is already corrupted. Ang Earth, planet Earth, walang problema eh. Kasi ang Earth, merong kapangyarihan na nagre-regenerate. But because of the wickedness of people, namansahan, pati lupa. Then, ang sabi ng Panginoon, binigyan si Noah ng assignment. Unang assignment, sabi doon, make yourself an ark of cypress wood. Make rooms in it and put it with pitch inside and out. Sabi sa Tagalog, Noah, gumawa ka ng arko na yari sa kahoy ng cypress, gumawa ka ng mga kwarto o silid, at pahiram mo ito ng alkitran. Sa Lord. Then sabi niya, you are to bring into the ark two of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. Assignment na yan. So nakita niyo Panginoon, ayaw niyang bawas out ang generation. Kaya sabi niya kay Noah, dalawa sa bawat lahi ng mga animal, every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive. Then 21, you are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. Assignment ng Diyos kay Noah. Amen. Okay, ito yung susi ng end time. Noong panahon ni Noah, na kay Noah yung susi ng end time. Ano yun? As long as the ark is unfinished, God will not send the flood. Maliwanag ba? Amen. Hindi pwedeng ipadala ni Lord yung flood to destroy the earth dahil hindi patapos yung assignment ni Noah na gawin yung arko. Pangalawa, as long as Noah did not finish collecting the animals, livestock, and birds, God will not send the flood. Pangatlo, as long as Noah and his family not yet inside the ark, God will never send the flood. Kaya napakahalaga itong formula na ito. Hanggang nandun, hanggang hindi tapos yung assignment, hindi ipapadala ng Panginoon ang katapusan ng mundo. Amen. Maliwanag mo ba? Amen. Hawak ni Noah yung susi. Hanggang nasa labas sila, hindi pwedeng darating yung baha to destroy the earth. Mawawala ang lahi ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, Noah, pumasok ka na sa arko at ako magsasara. Nung pumasok sila, nung naisara na ng Diyos, ito na yung flood, yung ulan. Sa panahon natin ngayon, meron tayong assignment. The key of end time is at the hand of the believer of Christ. Sabi na, as long as the true believers, sabi na natin true believers. Kasi marami yung believers na hindi genuine, hindi legitimate. Illegitimate. Kala nila, kung tanggapin nila si Kristo sa buhay nila, okay na. Okay, ligtas ka pa rin. Pag tinanggap ng Panginoon sa buhay mo, ligtas ka. Dahil alam mo, Lord, mahal mo siya eh. Pero pagdating sa salitang rapture, duda ako kung kasama ka sa rapture. Ang dahil sabi sa Biblia, mawawalan ka ng reward, but you are only saved. Kasi ang rapture, yung mga nagbubunga ang mararapture. Amen. Kaya nga kahapon, during the seminar dito, yung group discussion, anong tawag ninyo sa mga believers na hindi nagbubunga? Sabi na, baog. Ano yung baog mo ng panahon? Disgrace. Nakakahiya, baog, walang kwenta,
Ngayon, so dito naman, kaya ako nilagyan ng true believers of Christ. Not, as long as the true believers of Christ not yet finish his assignment on earth, the end time will not yet come. And what is our assignment? Una, to preach the good news of the kingdom of heaven. Ano sa tingin nyo? Nakarating na ba sa buong mundo ang good news about the kingdom? Kung hindi pa, wala pang end time. But rapture, malapit na yan. Yun yung maganda eh. Hindi natin alam kung kailan yung rapture. Amen. Pangalawang assignment, to go and make disciples of the nation. Hindi sinabing to go and make member, but to go and make disciples. Amen. Maliwanag po ba? Amen. May nagtanong sa akin, Pastor, ano ba pagkakaiba ng member sa disciple? Sabi ko, malaki. Ang ibig sabihin kasi ng disciple ay mga estudyante ng Panginoon, student of God, mga follower of Christ. Yun yung mga disciple. Ang membro, ano naman yung membro? Kasi kapag pagdating sa disciple, sila yung inutusan ng Panginoon eh. Nung sinabi ng Panginoon, the harvest are plenty, but the workers, laborers, or disciples are few. Hindi na sinabing members are few. Sa loob ng church, ang daming membro, pero kukunti ang disciple. Maliwanag po ba? Amen. Parang ganito ibig sabihin nun. Kung ano yung kalagayan mo ngayon, at ginagamit mo to bear fruit, you are abiding in Christ. Amen. Like kagaya kanina, merong bagong dumating. Invite daw ni attorney. Imagine, binigyan siya ng Panginoon ng power and authority ng Panginoon. Ginagamit niya yung kanyang pagiging lawyer as an access na makapagdala siya sa kanan ng Diyos. Kung meron kang pera at ginagamit mo bilang isang link na makapagdala ka ng mga tao sa Panginoon, that is very fruit. Maliwanag po ba? Amen. Yun yung pagkakaiba ng disciple sa membro. Ang disciple nagbubunga, ang membro, abay, ang ministry lang niya, sila yung nagpapakintab ng upuan sa loob ng church. Kaya nga nakintab yung upuan dahil sa kauupo ng membro. Yun lang yung ministry nila. Darating na linggo, upo, makikinig. Tapos uwi. Darating na linggo, upo, makikinig, uuwi. That is their ministry. Ang tawag doon, sitting ministry. Pero ang sinasabi ko dito, the true believers of Christ. Hello? Bakit po kung tinala nag-amen? Amen. Okay. Ano yung assignment natin to preach the good news? May nagsabi kahapon, paano kami mag-preach? Hindi naman namin alam yung good news. Paano hindi alam? Sabihin mo lang, alam mo ba na ako ay dating masamang tao? Kagaya kahapon, pauwi kami, may mga magkasali sa sasakyan. Na-istorya ko, alam niyo ba ako nung una ako mag-preach? Nag-preach ako, in-invite ako mag-preach doon sa Girl Scout Philippines sa Santiago. Habang nag-preach ako doon, meron isang matandang lalaki na lumapit mismo habang nakatayo ako na nag-preach. Iniikutan ako, tinitingnan ako gano'n. Ha? Ako naman, kilala ko siya eh. Hindi-kilala ako habang nag-preach, pero siya ikot ng ikot. Nung natapos ako mag-preach, sabi na, ikaw nga ba si Sammy? Ako nga. Kata-kata ka. Paano ka nag-preach eh? Ang sama-sama ng tao. You are the worst of all. Sabi niya.
the people that I know. Sa kumpanya, bugaw ka. Kasi trabaho sa kumpanya noon, ako yung purchasing manager. Pag dumarating mga Bureau of Mines, dumarating yung, yan, sila General Browner na yan. Dumarating, para bisitahin yung mga stock ko sa dynamite mo sa bodega. Sabi ng may-ari ng company, Mr. Bakilan, sabi sa akin, gusto ko na kapag pinirmahan nila, o bago makaalis yung mga yan, na-pirmahan na, na-approve na yung ating purchase order sa dynamite. Pag hindi mo napapirma yan, sabi na, magbalon ka na. So, paano mo papipirmahan? Isa lang. Sasabihin ko sa kanila, Sir, punta muna tayo sa Santiago. Dadalhin ko sa LBC. Bibigyan ko sila ng babae, ng inumin. Pagkatapos, papalalo mo, Sir, sandali, iwanan ko kayo. Pupunta ko sa manager ng LBC. Ako, may bisita akong 3, mga general yan. Bigyan mo ako ng 3 babae. Babayaran ko na. Kaya pupunta ko sa hotel. Mag-reserve ko na ako ng 3 kwarto. Pagdating ng mga alas 12 ng gabi, ilalabas ko na yung aking bisita kasama ng babae, dadalhin ko na sa hotel. Ako nandun sa ibaba, nag-aantay. Kasi waiter din ako. Pagdating ng gising na sila ng umaga, inuwi ko na ako sa company. Uwi na sila, hindi nila binisita yung bodega. Akin na yung purchase order mo. Approve. Tinanong na mayari, ano, kumusta? Approve na po, sir. Very good. Pero ang tawag sa akin sa labas, bugaw. Kaya sabi sa akin ng matanda, pambihira, iba talaga ang Diyos na pag binabon na kahit napakasamang tao, nababago talaga. Walang imposible sa Panginoon. Kasi, ang sabi ng Panginoon, He gave His Son not to condemn the world, but to save the world. At ang sabi na doon, and the Lord God is not willing that even one of His members shall perish. Kahit isa ayaw niyang may mawala. Gusto niya mapunta tayo lahat sa langit. Ayaw niyang mapunta sa impyerno. Ang kanyang nilalang. Pero hindi papayag ang demonyo. Hindi papayag ang diablo. Kasi pag pumayag yan, mag-isa lang siya sa impyerno. Kaya, ang ginagawa ng diablo ngayon, hindi naman niya tayo mabawal na pumunta sa church eh. Kaya ang ginawa kayo ng diablo, okay, itong church na ito, sige, ganito ka lang magturo, huwag mo silang turuan ng ganito. Ituro mo lang sa kanila yung love. Pero yung mag-share ng gospel o kaya mag-invite, huwag mo nang ituro sa kanila. Kaya maraming religion ngayon na hindi ginagawa yun eh. Gets nyo? Amen. Wala yun sa kanila. At ang sabi niya, okay, makinig ka lang na makinig ng salita ng Diyos. Walang problema yun. Huwag mo lang i-apply sa buhay mo. Yun ang diablo eh. Kaya nga sabi niya, I came, sabi ni Jesus Christ, to give you life, a life that is more abundantly. Ang sabi naman ni Satanas, I came to kill, to steal, to destroy. Ngayon, ang tanong, sino sa inyo ngayon ang nakakatiyak na siya'y pupunta sa langit pagdating ng araw? Itaas na naman. Sabi natin, Amen! Pero ano yung assignment natin? Kung teacher ka, gamitin mo yung pagiging teacher mo, ang dami mong estudyante, Diyos mo. Yung ba namang isang taon, teacher ka, hindi ka ba makakuha kahit isang tao lamang kay Lord sa isang taon? Kapag hindi mo nagawa yun, wala kang, you are not abiding in the Lord.
Maliwanag po ba? Amen. Imposible kahit isang taon wala kang madala kay Lord. Imposible na yun. Kasi kung ikaw talaga ay abiding in the Lord, meron at meron kang bunga. Amen. Ang sabi sa akin ng isa, Pastor, may bunga naman ako. Ano yun? Bungang araw. At saka bunga ng mata. Gets nyo? Ang liwanag yun eh. If you abide in me, and my word abide in you, you will bear much fruit, and your fruit shall remain. Amen. And ask anything what you will. Amen. It shall be given unto you. Yes. Yung sanga, habang nakakonekta sa puno, magbubunga yan. Sakalang hindi nagbubunga ang sanga kung hiwalay na siya sa puno. Pasalamat na tayo eh. Dalawa lang yung assignment natin. Kaya nung unang tanggapin ko itong teaching na ito, nung mabasa ko sa Biblia, medyo hindi ko pa maintindihan ano ba ibig sabihin yung preach the good news. Kaya nung minsan nangyari, noon bawat salang magpunta, preach, share ako ng share. Kahit nagagalit na yung sinishare ako, ay hindi ko pinapansin. Kaya yung isinare ko kapon na totoong nangyari, na-share ko na rin dito, i-share ko lang ulit, baka absent ka noon. Nung pauwi ako sa Nueva Ecija, dahil inutusan ako ng Diyos na bisitahin ng aking mga magulang. Dahil sabi ng tatay ko doon, nag-pray pala siya doon dahil na-aksidente siya, pastor sa din noon sa Pantabangan Nueva Ecija. Wala mag-pray sa kanyang church. Kaya sabi ng Panginoon sa akin, Saturday morning, habang nagdi-devotion, sabi ni Lord, Nueva Ecija. Okay, sabi ko kay Mrs. Dan, ikaw mag-praise bukas, pupunta ako ng Nueva Ecija. Pagdating ko sa Santa Fe, di ba sa Santa Fe may mga restaurant muna sa babae? Kain muna kami doon. Sabi nakalagay doon, pay as you order. Naka-order na ako. Nung pagbabayad ako, wala akong wallet. Yung tinanggal kong pantalon, nandun yung wallet ko. Wala akong pera, wala akong pambasahin, wala lahat. Sabi ko, pwede po ba mamaya na ako magbayad? Sige po. Dinala ko lang sa mesa. Dami na, isang bus pa naman eh. Hindi ako makakain, iniisip ko, malaking kahihigan. Sabi sa akin ni Lord, pray. Lord, ganun kalakas. Sa pangalan ni Jesucristo, Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang restaurant na ito. Pagpalayan mo, Panginoon, ang restaurant na ito. Na lahat ng kakain, Panginoon, ay mabubusog at masasarapan dahil sa sarap ng kanilang luto. At Panginoon, sabi ko sa kanya, lahat ng kakain dito ay magbabayad dahil sila ay magagandang customer. Ito na, nung natapos ang kumain, magkano po ba? Ay, huwag na yung bayaran. Kasi pinag-pray naman yun yung restaurant na namin. Ang bayad ko na naman. Yung sumakay na ako labas, delikado pamasahe. Sabi sa akin ni Lord, preach. Maakyat na kami sa Santa Fe. Okay, pumunta ko sa driver. Ako, boss, pwede ba akong mag-share ng Word of God? O sige, pwede po. Tumalikod ako sa driver. Ako, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyo kasi mag-11 o'clock na lang naman. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam po ba ninyo na tayo ngayon ay paakyat na ng Santa Fe? Subukan yung lumingon sa bintana ko. Oh, di ba? Lalim. Pag nalaglag yung bus natin dito, patay tayo lahat pagka-driver. Ang tanong, pag tayo'y namatay, mayroon po tayong dalawang pupuntahan. Isa po sa impyerno, isa po sa langit. Kaya kung tanong ko sa inyo, pag kayo'y namatay, saan kayo pupunta? Sa langit po ba o sa impyerno?
Wala silang masabi. Kung ikaw ay alanganin kapatid at hindi mo alam kung saan ka pupunta, ito yung kasiguraduhan. May paraan para kung mamatay man tayo lahat ngayon, pupunta tayo sa langit. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakarating sa kaharian ng langit kundi sa pamamagitan mo. Si Kristo ang kailangan mo ngayon mga kapatid. Ano ba na mangyari? Kaya ang gawin po natin, tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay bilang Panginoon ang tagapagligtas. Kaya sa oras na ito, kapatid, kung gusto mo mapunta sa langit, itaas mo ang iyong mga kamay. Tanggapin mo ang Panginoon. Biglang gumanon yung bus. Pati yung driver nagtaas ng kamay. Hawakan mo yung manibig. Ito na, tinatapos na yung sharing. Ako, kinakabahan ako na. First time yun eh, bus pa yun. Nung natapos ako, lumapit yung driver, naninigit ng ako. Magkano? Sabi ng driver, huwag mong singilin si pastor. Ibang klase pa kayo, hindi kanya pababayang umiyak. Mapahiya. Maliwanag ka. Ano pa naman? Isa lang ang kailangan natin. Ikaw ang bibig ng Diyos. Amen. Ikaw ang kamay ng Diyos. Amen. Ikaw ang paa ng Diyos. Amen. Ano sabi ni John Wesley? If man will not, God cannot. Kailangan tayo ng Panginoon. Meron tayong dalawang assignment. To preach the good news of the kingdom. Amen. Salvation is one of the subject of the kingdom. Amen. Then, go and make disciples. Amen. Ang problema sa atin, pag sinabi natin, huwag muna kayo umuwi, meron tayong training. Ay naku, may gagawin ako eh. Nag-aako na tayo. Si Lord gusto niya lahat tayo mag-train. Amen. Kaya lang sabi doon sa unang tinawag niya, come, follow me, and I will train, equip you to be a fishers of men. Amen. Kaya pag kayo hinihikayat ng pastor na mag-train kayo ng Diyos ko para hindi kayo manatiling membro. Amen. Kailangan maging estudyante kayo ng Panginoon. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Then, lastly, dito tayo magtatapos. Basahin natin lahat. 1, 2, 3. Ano yung mensahe? Be ready. Keep watch. Be ready. Tanong, nakahanda ka na ba sa time? Amen. Hindi sinabi ni Lord, ako ang maghahanda sa inyo. Ang sabi ni Lord, kayo ang dapat laging handa. Kaya Amen. sabi niya, magbantay kayo. Amen. So hanggang doon lang tayo lahat ay tumayo.